nalaman ninyo with the audio voice na sinendya kay Taberna na siya talaga ang pinaka-kontrabida at salot hindi lang sa buhay ni Attorney Vic nung siya ay nadudun pa kay Marcos Jr., kundi sa lahat ng mga Pilipino. Kaya dapat talaga mapuksa na ang babaeng Bartek. But ganun pa man, here's the thing. Okay, dahil hindi ito inakala, alright, here's the thing, pating. So ayon sa ating puting ahas, natataranta ngayon ang Malacanang kung paano pigilan itong book ni Attorney Vic para hindi mag-circulate. Kasi we have like thousands of copies. At later on, you know, I hope maging available siya sa Audible or Apple Book, di ba? Google, you know, Amazon, Kindle, lahat sana maging available siya. So, gustong pigilan ng Bartek at ni Bangag ang pag-circulate ng librong ito. Imagine nyo mga kababayan kung gaano ka walang hiya talaga ang gobyernong ito. Okay? Gustong pigilan ang pag-circulate at gusto nilang bilhin lahat ng copies gamit ang pera ng bayan according to my source. Okay? Nagangalap na si Liza Satanas at ang kanyang mga kampon. Okay? Ang kanyang mga kampon para makakuha ng link dito sa publisher para bilhin nila ang lahat ng books, lahat ng you know, copies para sunugin ayon sa ating puting ahas, para sunugin ni Liza Satanas sa impyerno. No, para hindi sinabi ng puting ahas na sunugin sa impyerno. Ako yan. Basta para hindi mag-circulate. So kaya sabi ko nga doon sa aking puting ahas, okay, sabi ko, kaya gusto nilang bilhin lahat yan kasi gusto nga niyang dalhin sa impyerno para sunugin. Buti sana pag ginunog niya, ikasama siya. Diba? So na-surprise talaga sila dito dahil hindi nila inakala dahil nandito ang katotohanan. Alright. Sabi ni Miss Marika, mag-publish ka ng book mo. Sinusulat ko pa yung aking ang aking kapalaran. Papunta tayo dyan. Dito muna tayo kay Attorney Vic. Isulat muna natin yung mga ano natin, yung sila muna mauna, yung talagang kailangan nating maging leader sa ating bayan at yun, sila yung importante. Ako, back up lang ako. Nandito lang ako ng bonggang-bongga. So, ganun pa man, so yun ang gusto nila. Bilhin itong librong ito. And actually, mga kababayan, nagpapakalat na ang kampon, wag na lang natin pangalanan, okay? Nagpapakalat na itong grupo ni Bangag, alright, ito, ng kanilang review. Okay? Nag-review na sila sa book. Nakita lang nasa post ko, I believe may iba pang nag-post. Sino pa yung mga nag-post ng nakabili na ng libro? Ay, syempre, ang lola mo, mabilis, maagap, di ba? Kaya dapat meron talagang ano tawag dito? Naka-order ka agad ako. So merong nag-review ng librong ito na utusan ni Liza or siguro bataan niya ito. Pero natin pangalanan tong ano na to, ang hitad na ito. Sabi niya dito, ito daw, referring to Attorney Vic, if he can audaciously label himself as kingmaker, then this book should be in the fiction section of fairy tales for children. He struck me as a gapper during the campaign, but anyway, a note taker, okay? Lucky to have been hired early on as a lawyer, But anyway, huwag na itong tapusin, okay? Mga kababayan, paano ka magre-review ng book? Paano ka magsasalita something about the book na hindi mo pa nga nahawakan o hindi mo pa nga nabasa? Okay? Sinasabi ko lang to sa inyo kasi hinaharang o nagpo-black propaganda na naman, mga panira na naman, ni Liza ito gamit ang pera ng bayan. Can you imagine na bibilhin nila ang libo-libong kopya nito para what? Itapon sa basurahan, para sunugin, para hindi nyo mabasa. Pero hindi siya magwawagi. Kasi
kung nanonood yung publisher ni Attorney Vic, dapat, let's say, kung ito ay maging available sa Shopee ba sa atin or sa Lazada, dapat hindi pwedeng pag umorder ng more than 5, dapat maghinala ka na ito ay si Lisa. Di ba? O ito ay kampo ni Lisa. Kasi papakyawin nila para hindi sila mag-circulate. Siguro, I don't know kung tama ako, maybe may expert dito, tama ba? Let's say, pag may bumili ng 5 copies, siguro ma-alert. Di ba? Ma-alert yung distributor na wag pagbentahan. Kasi wala naman sigurong bibili ng 5 libro, 'di ba? Unless kung let's say grupo kayo, grupo ng Maisog, let's say for example, Maisog New York, 'di ba? Shout out kay Attorney Valera and sa aking mga palangga. So siguro sila, Maharlika, order kami, 20 kami dito. Yun, pwede yun. Kakilala mo. Pero yung randomly, nakaduda-duda, wag pagbentahan yan. Kasi for sure, sold out ito, mga kababayan. Okay. Sabi ni Junior, Caro, distribute the copies all over the world. We'll buy 3 and distribute here abroad and share to all social media. Basta lahat ng US, okay. Sa Japan, we'll see kung sino yung at sa iba pang bayan. Basta lahat ng US, na gustong bumili, dito nyo lang po ako i-message. Maharlika Network at protonmail.com. So mag-message na kayo dyan sa akin. Okay? Kung ilan, information ninyo, phone number, para ipakontak ko kayo sa aking angel. Okay? Maharlika Network at protonmail.com. So mga kababayan, ganito ka paranoid or walang hiya itong gobyernong ito. Kasi ngayon pa lang ay natataranta na siya. It's the same thing na pattern na ginagawa nila na hinaharangan ang pagbabalita ng mainstream media. So ganyan ang ginagawa nila, 'di ba? Para hindi makaabot sa taong bayan, ang totoo, we will order, si Ma'am Jocelyn gising pa, Ma'am Jocelyn Cambaya, hello. SDS Sara Duterte supporter in New York. O-order sila ng bonggang-bongga, okay? So, sabi ni Minda Diaz, i-declare nilang contraband. So, dito natin makikita na ngayon pa lang, palangga, Miss Jocelyn, Minda Diaz, at LMM, dito pa lang makikita mo kung paano sila natataranta, nararatal, natatakot. Kasi dito sa book na to, talagang makikita mo yung totoong kwento kasi documented siya. May pictures, may dokumento, may resibo, ika nga. So, hindi lang siya gawa-gawang kwento. Pero dito din, sa pagbabasa ko, nakita ko kung gaano kaliit ang balls ni Kuting na kasinlaki ng naphthalene balls. Wala talaga. Weak talaga siya. Hindi niya kayang mag-stand para ipaglaban not only ang kanyang kaibigan na sumuporta sa kanya, kundi ipaglaban yung tama. Kasi inayunan niya ang demonya niyang asawa na patuloy na nagbabartik, naglalasing sa harap ng buong mundo, nangaagaw ng alak, ng smuggle, ng pupulburon at lahat-lahat na. So ngayon, kaya sabi ko nga, you really have to read this book para i-compare ninyo. Okay? I-compare ninyo yung mga nilalabas ng mga kasinungalingang media. Kasi dito, New Jersey, Ma'am Amelia Valles, i-email niyo ako po, i-email niyo ako mga palangga. Diyan niyo ako lahat ng US, ang ibang state, ibang bansa, ayan po ang email ko. Ang iba, ilagay ko na lang email ko dyan, Maharlika Network at ProtonMail. Yung ibang mga bansa, to be announced palangga, kung saan ninyo ito ma-order ng bonggang-bongga. Okay, here's the thing, Pating. May babasahin akong isang napaka-importante dito na document. Okay, I think I'm allowed to do that kasi naiulat ito sa newspaper o sa mga media, pero hinahanap ko yung copy, hindi ko makita. Okay, natatandaan ninyo nung may interview si Marcos Jr., ano ba sabi ko dito? Ayan. So, alam nyo na na gustong pakyawin, pero syempre, ika-counter natin yan.
Kung natatandaan ninyo, mag-comment kayo dyan kung natatandaan nyo exactly na tinanong si Marcos Jr. Dahil nga sa gitgitan or sa dispute natin dyan sa South China Sea, ay di ba nag-aamba yung kaguluhan, tinanong si Marcos Jr. kung meron ba siyang direct access kay President Xi, okay, ng China. Ang sabi niya, wala. Tama ba yung recollection ko? Alright? Tama, di ba? So dito, mga palangga, habang ini-scan ko, alam nyo, ang talagang punot dulo nito ng bangayan ngayon. Okay? Bangayan dyan sa mga naputulan ng daliri, yung ating ating mga Navy dyan. Alright? Naputulan ng daliri, nasaktan, ganyan.